Mga kwentong pambata. Ang baso ng gatas. Ang taon ay 1863. 177 taon na ang nakalipas. Isang bata ang nagbebenta ng kung ano-ano sa mga bahay. Mga papel at lapis! Mga papel at lapis! Akin na, tita. Tulungan na po kita. Salamat, Howard. Napakabait mo talaga. Totoo, ramdam ko ang pagpapahalaga mo. Salamat po, tita. Sa paglalakad ni Howard, nakakita siya ng mga batang naglalaro. Mga papel at lapis! Mga papel at lapis! Gusto niyo bang bumili? Magagamit niyo ang mga ito sa eskwela. Uy, Howard. Nakabili na kami ng mga gamit namin. Oo, binilhan ako ni Papa ng tig-isang kahon ng papel at lapis nung nakaraan. Bakit hindi ka na lang makipaglaro sa amin? Salamat pero kailangan ko pang magtinda ngayong araw. Okay sige. Habang naglalakad papalayo si Howard, may narinig siyang mga nagkakagulo. Paglingon niya, nakita niya ang isa sa mga bata ay nadapa at labis na nasaktan sa kanyang sugat. Tumabi kayo! Dali! Kumuha kayo ng tela at malamig na tubig. Dahan-dahan, huwag mo muna igagalaw itong paa mo. Ayan, babawasan nito ang pananakit. At kapag hindi na masyadong mahapdi, maaari ka na makalakad pa uwi. Pero kailangan mo yang ipahinga ng ilang araw. Magiging okay ka lang. Hindi ko na nga masyadong ramdam. Howard, alam mo, bagay kang maging doktor. Oo, tama siya. Gusto talagang maging doktor ni Howard. Masigasig siyang mag-aral. Nagtitipid din siya para sa matrikula. Pero sadyang kulang ang pera niya para makapag-aral. Pagod na siya at labis na nalulungkot. Doktor, tama. Paano? Gamit ito? Dapat ba itabi ko ito para bayaran ang kapiranggot na kailangan ko para sa eskwela? O ipambibili ko na lang ito ng tinapay? Ang pagkain ko sa 2 araw. Ano bang iniisip ko? Nangangarap ako maging doktor. Hindi na yun matutupad. Ayoko nang kumain. Kung makakahanap ako ng tubig para ibsan ang gutom ko, isang milagro yun. Nawala na ng pag-asa si Howard. Pero hindi niya kayang maupo at magmukmok na lang. Kaya pagod, gutom at napakalungkot niya, tumayo siya at naglako ulit ng kanyang paninda. Nakarating siya sa isang bahay at kumatok. Bakit? Mga lapis at papel! Mga lapis at papel! Ma'am, baka gusto niyo pong bumili. Ikaw si Howard, hindi ba? Nakita kong tinulungan mo ang matandang babae sa bandaron. At madalas din kitang nakikitang tumutulong dito sa lugar namin. Kung ganun, bibili na ba kayo ng mga lapis at papel ko? Mukhang pagod na pagod ka na. Ang totoo, napapagod na nga ako. Pwede bang makiinom ng kaunting tubig? Pumasok ka muna, Howard. Maupo ka muna sandali, okay? Pumasok naman si Howard at naupo sa sala, habang ang babae nagpunta sa kusina. Ilang minuto lang, bumalik siya dalang isang malaking baso ng gatas. Heto, inumin mo ito, Howard. Nako, maraming salamat. Kinuha ni Howard ang gatas at agad itong ininom. Yun na ang pinakamasarap niyang nainom sa buong linggo. Magkano po ang ibabayad ko sa inyo, ma'am? Wala itong bayad dahil sa mga kabutihang ginagawa mo rito sa aming lugar, Howard. Sabi nga ng nanay ko, walang kabutihan ang dapat sayangin. Bumabalik din ito. Kapag matyaga ka, makakaranas ka ng himala ng hindi mo inaasahan. Ang mga sinabi ng babae at ang isang baso ng gatas na yon ay labis na nakatulong kay Howard. Pinuno nito ang kanyang isip at diwa ng bagong pag-asa. Alam niya na labis ang kanyang pagsusumikap, kaya naman hindi siya mabibigo sa buhay. Ilang taon nang lumipas at isang araw, ang babaeng nagbigay sa kanya ng gatas at pag-asa ay nagkasakit. Walang doktor ang makagamot sa kanya. Anong gagawin natin? Sabihin mong gagaling siya, doktor. Ikinalulungkot ko, pero isang doktor lang ang kilala kong makakatulong sa anak mo. Kailangan siyang dalhin sa ospital sa syudad.
Baka kailangan din siyang operahan doon. At kaya naman dinala ang babae sa ospital sa syudad. Inoperahan siya roon ng doktor at inalagaan siya ng husto. Matagal na panahon ang kinailangan para gumaling pero nalampasan naman niya ito. Ngunit kahit gumaling na siya, hindi niya maiwasang mag-alala. Naku, hindi ko alam kung paano natin babayaran ang bill natin dito sa ospital, Ama. Ilang linggo na akong narito. Tiyak na malaki ang babayaran natin. Magandang umaga! Sa wakas gumaling na rin ang aking pasyente. Handa ka na bang umuwi? Opo, pero hindi pa namin natatanggap ang bill namin. Oh, ang bill! Wala kang dapat ipag-alala. Heto, binayaran na ng doktor ang iyong kabuuan. Kita mo? Nang tingnan ng babae ang bill, nagulat siya. Nang makitang malaking stamp na paid na nasa itaas. Pagkatapos nang tingnan niya ang likod, may nakalagay na sulat. Bayad na ng 1 baso ng gatas. Magkano po ang ibabayad ko sa inyo, ma'am? Wala itong bayad dahil sa mga kabutihang ginawa mo rito sa aming lugar, Howard. Sabi nga ng nanay ko, walang kabutihan ang dapat sayangin. Bumabalik din ito. Kapag matyaga ka, makakaranas ka ng himala ng hindi mo inaasahan. Ang munting batang gutom na nakitaan niya ng kagandahang loob noon na binigyan niya ng isang malaking baso ng gatas ay lumaki bilang isa sa mga pinakamagagaling na doktor sa buong mundo. Si Dr. Howard Kelly, ang siyang nagligtas sa babae. Noon, binigyan niya lang ng pag-asa at paniniwala sa mga milagro. Ngayon naman, iniligtas ni Howard ang kanyang buhay. Kapag mabuti tayo sa iba, may magandang mangyayari sa atin. At kapag nagsumikap tayo, anumang paghihirap ang maranasan natin, may milagrong darating. Tutulungan tayo ng kapalaran na abutin ang ating mga pangarap.